talamak na korupsyon, hadlang umano sa pagpasok ng mga namumuhunan sa Pilipinas. Malacanang, sinabi na may tiwala pa rin ang investors. Binigyan diin ng Estados Unidos na nananatiling isa sa pinakamalaking hadlang sa pagpasok ng dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas ang talamak na korupsyon. Sa taunang ulat ng US Department of State, tinukoy ang Bureau of Customs bilang isa sa pinaka-korap umano na ahensya dahil sa mga reklamo ng sobra-sobrang inspeksyon, bago-bagong singil at pangingikil na lagay mula sa ilang opisyal. Kabilang din sa mga nabanggit na problema ang mabagal na proseso ng business registration, customs, immigration, at kawalan ng tiwala sa hudikatura na nakikitang mabagal at apektado ng katiwalian. Dahil dito, maraming negosyante umano na ang umiiwas na magsampa ng kaso sa korte. Noong 2024, nanatili sa $8.9 billion ang foreign direct investment sa bansa, halos kapareho ng naitala noong 2023. Bukod sa katiwalian, binanggit din sa ulat ang mataas sa singil ng kuryente, kakulangan sa infrastruktura, matinding trapiko, pagkaantala sa pantalan at dominasyon ng malalaking pamilya sa ekonomiya bilang dagdag na balakid sa pamumuhunan. Kahit na may create more law na ipinasa para makaakit ng investors, ipinunto pa rin ng State Department na mabagal at magulo pa rin ang proseso ng burokrasya habang nananatiling komplikado at mabusisi ang pagpaparehistro at pagkuha ng permit na isa pang nakakahadlang na problema para sa mga negosyante. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na nananatiling matatag ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na malinaw na garantiya ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa katiwalian bilang patunay na seryoso ang administrasyon sa pagsusulong ng transparency at accountability. Ipinunto pa ng palasyo na si Marcos ang kauna-unahang pangulo na nagpasimula ng investigasyon sa malalaking anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang ang flood control. Itinuturing umano ng international community na positibong hakbang ang kanyang pagtutok sa transparency dahilan upang lumakas ang kumpiyansa ng mga dayuhan na maglagak ng kapital sa bansa. But anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects, kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. Kaugnay nito, binuo ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure na inatasang magsiyasat sa mga irregularidad ng mga proyekto ng DPWH sa nakalipas sa 10 taon at magsumite ng rekomendasyon para sa posibleng kaso laban sa mga sangkot na opisyal at individual.